Salamat, Manong. Wika ng 15 taong gulang na si Denise sa driver ng pamilya nila. Bumaba siya ng sasakyan sa tapat ng St. Clair Academy, ang pribadong eskwelahan na pinapasukan niya. Hatid sundo ang dalagitan ng driver nila sa eskwela ayon sa bilin ng mga magulang. Hi, Denise! Bati sa kanya ng mga estudyanteng makakasalubong. Nginitian niya mga to. Sikat si Denise sa St. Clair. Bukod kasi sa nanalo siyang Miss Campus noong nakaraang taon, isa siya sa pinakamayamang mag-aaral sa eskwelahan. Dumiretso siya sa kantin para bumili ng almusal. Pagdating roon ay nakita niya ang kakalasing si Gideon at ang mga kaibigan nito na pinag-iinitan ng isang payat na lalaki. Ano boy labo? Sa susunod tumingin kasi di naraanan mo ah. Wika ni Gideon na leader ng grupo. Itinulak nito ang payat na lalaki dahilan upang tumalsik sa sahig ang suot na salamin ng una. Salubong ang kilay na lumapit si Denise sa mga ito. Gideon, tigilan nyo nga yan. Saway niya sa kaklase. Denise! Gulat na baling sa kanya nito. Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa nyo? Nambubuli kayo ng walang labang estudyante? Sikmat niya sa mga ito. Bumaling siya sa payat na lalaki na yumuko upang pulutin ang salamin nito. Tinuruan ko lang ng leksyon ng payatot na to, Denise. Hindi kasi marunong tumingin sa dinadaanan eh. 4 na nga mata, tatanga-tanga pa. Katwira ni Gideon. Tumigil kayo kung ayaw niyong isumbong ko kayo sa principal. Banta niya sa mga ito. Tara na nga. Ani Gideon sa mga alagad nito. Pag-alis ni Gideon, bumaling siya sa payat na lalaki. Hanggang ngayon ay nakayuko ito at nakatingin sa sahig. Hey, okay ka lang ba? Tanong niya. Nag-angat to ng tingin. Ayos lang, salamat. Mahinang sagot nito. Tila hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pinasadahan niya ng tingin ng lalaki. Matangkad ito at payat. Mukha rin itong nerd dahil sa suot na makapal na salamin. Kung gusto mong magsumbong sa principal, sasamahan kita. Umiling to. Hindi na, ayoko ng gulo. Baka pag-initan pa ako ng mga yun. Hindi ako pwedeng matanggal sa scholarship ko. Scholar ka dito? Anya, napansin niyang may kalumaan ng suot nitong uniforme. Oo. Ngumiti siya. Ang talino mo siguro. Alam kong hindi basta-basta nagbibigay ng scholarship ang St. Clair. Nahihiyang ngumiti ito. Salamat, Denise. Kilala mo ako? Oo naman. Paano hindi kita makikilala? Sikat ka sa buong eskwelahan. You're the reigning Miss Campus. Bumalik ang ngiti niya. Ikaw, anong pangalan mo? Pwede ko bang malaman? Rigel Antonio Benedicto. Nice to meet you, Rigel. Huwag ka mag-alala. Mula ngayon, di ka nalalapitan ni Gideon. Pagsasabihan ko sila. Kapag may ginawa sila sa'yo, magsabi ka sa akin, okay? Ako ang bahala sa kanila. Bakit gagawin mo yun? Kumuso siya. Well, mula ngayon, magkaibigan na tayo. Gusto mong makipagkaibigan sa akin? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Oo naman. Bakit parang gulat ka? Scholar lang ako dito at madalas akong tuksahin ng nerd at lampa. Mayaman ka at sikat dito sa school. Dahil mayaman ako at sikat, bawal na ako makipagkaibigan sa'yo? Wala naman yatang ganun patakaran dito sa school ah. Ikaw ba? Ayaw mo makipagkaibigan sa akin? Gusto. Tila nahihiyang sagot nito. Lumawak ang ngiti niya. Di mula ngayon magkaibigan na tayo, okay? Sumilay ang ngiti sa labi nito. Salamat, Denise. Nang araw na yun ay nagsimula ang pagkakaibigan nila ni Rigel. Dahil magkaiba ang klase nila at mas angat ang grado nito sa kanya, sa library lang sila madalas na makita. Nang malaman niyang lagi doon si Rigel, madalas na rin ang naging pagtambay niya sa silid-aklatan. Nalaman niyang panganay si Rigel sa 2 magkapatid. Isang office worker ang ama nito at tindera sa palengke ang ina. Kahit na magkaiba ang estado nila sa buhay, labis siyang natutuwa kapag kasama niya si Rigel. Masarap kasi itong kausap at ubod ng talino. Isang araw na nakatambay si Denise sa soccer field ng eskwelahan, nilapitan siya ni Rigel. Rigel! Gulat na bati niya sa lalaki. Sa library lang kasi sila madalas magkausap ng lalaki. Ayon dito, nahihiya itong lapitan siya sa harap ng maraming tao. May kailangan ka sa akin? May nambubuli na naman ba sa'yo? Umiling to. Gusto kitang makausap, Denise. Magpapaalam kasi ako. Napakurap siya. Aalis ka? Uuwi na kami ng probinsya sa Davao. Doon ako mag-aaral, kami ng kapatid ko. Bakit biglaan naman?
Malungkot nang umiti ang binata. Nawalan kasi ng trabaho si Tatay Denise. Hindi namin kaya ang buhay dito sa Manila kaya nagpa siya mga magulang ko na umuwi ng probinsya. May maitutulong ba ako? May kumpanya si Daddy. Pwede niyang maipasok doon ang tatay mo. Ngumiti ito at inayos ang suot na salamin. Salamat Denise pero buo na pa siya ng mga magulang ko. Gusto nilang umuwi na kami ng probinsya. Ganun ba? Kung ganun, mag-iingat kayo na family mo sa biyahe. At good luck sa bago mong school doon. Huwag ka magpapabuli doon ha. Hindi niya maitanggi ang lungkot na sumalakay sa puso niya. Sa ilang buwan nilang pagkakaibigan ni Rigel, kahit hindi sila araw-araw nakakapag-usap, ay hindi niya itatanggi na napalapit na ito ng husto sa kanya. Mamimiss kita, Rigel. Sana wag mo akong kalimutan ha. Hindi napigil ang dugtong niya. Hindi kita makakalimutan, Denise. Ngumiti ito. Kapag nagkita tayo ulit, hindi na ako payat at lampa. Hindi mo na ako kailangang ipagtanggol sa mga tulad ni Gideon. Ako na magtatanggol sa'yo. Talaga? Napangiti siya sa kabila ng mabigat na dibdib. Oo, Denise. Baka hindi mo na ako makilala nun. Pumungay ang mga mata nito. Kapag nagkita tayo ulit, pwede rin ba akong manligaw sa'yo? Napaawang ang mga labi niya. Bakit ka manliligaw? Tila nahihiyang umiti ito. Gusto kasi kita, Denise. Gustong gusto kita. Nag-init ang mga pisngi niya at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Pwede ba akong manligaw sa'yo sa hinaharap, Denise? Muling tanong nito sa mas masuyong tono. Lumunok siya. Baka hindi mo na ako gusto kapag nakita tayo ulit, Rigel. Sigurado ako gusto pa rin kita nun. Tila siguradong sagot nito. Ngumiti siya. Kung gusto mo pa rin ako nun, sige, pwede ka manligaw. Sa kabila ng suot na salamin ay nakita niyang kumislap ang mga mata nito. Salamat, Denise. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na niya nakita pa si Rigel. Sa kabila ng nararamdamang lungkot, umaasa siya na balang araw ay magkikita silang muli ng lalaki. Nakatapos si Denise ng high school at pumasok sa isang prestihiyosong universidad sa Maynila. Dinagsa siya ng manliligaw subalit wala siyang binigyan ng pansin ni isa man sa mga ito. Grabe, Denise, hindi pa nga nanliligaw si Mark, binasted mo agad? Wika sa kanya ng best friend na si Carla. Kaklase niya ang dalaga sa kolehiyo. Scholar ang babae sa universidad na pinapasukan. Sa kasalukuyan ay nasa 3 taon na siya sa kolehiyo sa kursong business management. Ang tinutukoy nitong Mark ay ang engineering student na may gusto sa kanya. Sinabi ko naman, Carla, ayoko magpaligaw. Saka hindi ko rin naman siya type. Pagkakaibigan lang ang pwede kong i-offer sa kanya. I can't believe na 20 ka na wala ka pa ring first kiss. Ikaw na lang walang boyfriend sa klase natin. Hindi naman ako nagmamadaling magka-boyfriend. Sus, baka naman hanggang ngayon hindi mo makalimutan yung nerd na first love mo. Nakangusong sambit nito. Sa 3 taong pagkakaibigan nila ay naikwento na niya sa babae ang tungkol kay Rigel. Hindi ko first love si Rigel ha? Tanggi niya. Talaga? Naku, for all I know, wala kang pinapansin na lalaki kasi hanggang ngayon, hinihintay mo na magkita ulit kayo. Gusto kong magkita ulit kami ni Rigel kasi, syempre, magkaibigan kami. Gusto kong malaman kung kumusta na ba siya ngayon. Mahigit 4 na taon nang nakalipas mula nang magpaalam si Rigel sa kanya. Sa loob ng mga taong nagdaan, hindi niya ito nakalimutan. At hanggang ngayon, umaasa siyang makikita itong muli. Talaga lang ha? Hindi ka umaasa sa sinabi niya na liligawan ka niya kapag nagkita ulit kayo? 4 na taon na nakalipas, Carla. Kung ano man yung feelings na meron si Rigel sa akin, siguradong wala na yun ngayon. Gusto ko lang talaga siyang makita para malaman kung kamusta na siya. Nang mauso ang social media, sinubukan niyang hanapin ang binata, sabalit bigo siya. Hindi naman kasi ang tipo ni Rigel ang mahilig sa social media. What if punta tayo ng Davao sa sem break? Mali mo makita natin doon ang first love mo? Suwestyon ni Carla. Hindi ko nga siya first love. At sa tingin mo makikita ko siya doon ang lawak ng Davao? Punta pa rin tayo sa Davao kasi gusto ko magbakasyon doon. Marami doon magagandang beach doon eh. Fine, sige. Natatawang sagot niya sa kaibigan. Subalit hindi natuloy ang plano nila ni Carla na magbakasyon sa Davao dahil isang pagsubok ang dumating sa pamilya ni Denise. Na-aksidente ang ama niya na naging sanhi ng pagpanaw nito. Nang mamatay ang ama,
Natuklasan nila ng ina na pabagsak na ang negosyo ng ama at lubog na ito sa utang. Sa isang iglap, bumaliktad ang buhay ni Denise. Naghirap sila ng mommy niya. Nagbenta sila ng mga damit at ari-arian upang makabayad sa mga utang. Napilitan din siyang magtrabaho upang maigapang ang sariling pag-aaral. Nang makatapos siya sa kolehiyo, dumating ang panibagong pagsubok sa buhay niya nang magkaroon ng malalang sakit ang ina. Upang matustusan ang pagpapagamot ng ina, napilitan siyang pumasok na isang dancer sa isang eksklusibong club. Subalit 6 na buwan ang lumipas, sa kabila ng pagpapagamot ng ina, ay binawi pa rin to sa kanya ng may kapal. Sa edad na 24, tuluyan siyang naging ulilang lubos. Hindi ka talaga makakasama sa birthday party ni Henry mamaya. 2 oras lang naman ang magiging biyahe natin, Denise. Tanong kay Denise ng kaibigang si Carla. Kausap niya ang babae sa cellphone ng tanghaling yun. Ang Henry na tinutukoy nito ay ang foreigner na nobyo nito. Gaganapin yun sa isang restaurant na pag-aari sa Tagaytay. Hindi pwede, Carla. May trabaho ako mamaya eh. Hindi ako pwedeng umabsent. Lagot ako kay Madam. Ang Madam na tinutukoy niya ay si Madam Pearl, ang ginang na may-ari ng eksklusibong club kung saan siya nagtatrabaho bilang dancer. Kailan ka ba aalis sa club na yan? 1 taon nang patay si Tita Martha. Anito na ang tinutukoy ay ang kanyang ina. Kapag nakabayad na ako ng utang kay Madam, saka pa lang ako makakaalis. Sa kabila ng pagkawala ng ina, nanatili siyang dancer sa club. Marami kasi siyang naging utang kay Madam Pearl dahil sa naging gamutan ng ina. Nagkasundo sila ng ginang na pagkatapos niyang mabayaran ng utang niya, saka pa lang siya makakaalis sa club. Magkano pa bang utang mo? Ani Carla. 400,000 pa? Diyos ko, ang laki pa, Denise. Baka abutin ka pa ng 1 taon bago ka makaalis dyan. Hindi naman siguro. Sa isang gabi ay kumikita siya ng 3,000 sa pagsasayaw. Hindi pa kasama roon ang tip na nakukuha niya sa mga customer. Madalas ay mas malaki pa ang nakukuha niya sa mga tip dahil hindi basta-basta ang mga customer ng club. Dahil eksklusibong club ang pinagtatrabahuhan, decente rin ang mga customer nila. Hindi pumapayag si Madam Pearl na mabastos ang mga tulad niyang empleyado ng club. Sabi ko naman kasi sa'yo, pwede kang pahiramin ni Henry kahit kalahati lang ng utang mo. Hindi na, Carla. Don't worry about me. Mababayaran ko rin ang utang ko. Medyo matagal lang pero matatapos din yun. Mula pagkabata niya, sanay si Denise na siya ang hinihingyan ng tulong. Kaya hindi siya komportableng humingi ng tulong sa iba. Hanggang ngayon ay dala niya ang ugaling yun. Fine, ikaw ang bahala. Basta kapag hindi mo na kaya, magsabi ka lang, okay? Tanging sagot ni Carla sa kabilang linya. Ilang sandali pa silang nag-usap bago sila nagpaalam sa isa't isa. 6:00 ng hapon, nag-ayos si Denise para pumunta sa club. 9:00 ng gabi ang schedule ng dance number niya, subalit maaga siyang nagpupunta sa club. Bukod sa pagiging dancer, pumasok din siyang makeup artist ng mga kasamang dancer at performer upang madagdagan ng kita niya. Good evening, Madam. Bati ni Denise kay Madam Pearl pagdating niya sa club. Denise, bati nito. Binesa siya ng matanda. Dumating na yung mga bagong outfit para ngayong buwan. Magsukat ka muna. Buwan-buwan ay iba-iba ang theme ng club, kaya madalas din magpalit ng outfit ang mga performer na tulad niya. Sa buwang yon, bohemian ang theme ng club. Sige, Madam. Dumiretso siya sa dressing room. Naabutan niya roon ang mga kasamang performer. Delilah, tinanggihan mo raw ang proposal ni Mr. Benitez kagabi? Tanong sa kanya ng kasamang dancer na si Kira. Kilala siya sa pangalang Delilah sa mga kasamang sa club. Tanging si Madam Pearl ang tumatawag sa kanya sa totoong pangalan. Nako, huwag ka na magtaka. Kahit siguro 1 milyon ang ialok dyan kay Delilah, hindi siya papayag magpa-take home. Ani naman ni Cindy. Ang tinutukoy nitong Mr. Benitez ay ang businessman na regular customer nila. Inoferan siya ng lalaki na maging escort nito, subalit tulad sa iba, tinanggihan niya yon. Sa 2 taong pagtatrabaho niya sa club, ni minsan ay hindi siya nag-table ng customer. Hindi na rin niya mabilang ang indecent proposal na tinanggihan niya. Hindi siya naaakit sa malaking halagang inaalok ng mga customer ng club. Pero sayang ang gwapo ni Mr. Benitez at bata pa. Hindi tulad ng ibang parokyano na kahit mababango naman, parang inaamag na. Ani Kira na nagpatawa sa kanila ng mga kasama. Ilang oras ang nakalipas, pagkatapos niyang magbihis at mag-makeup ay umakyat siya sa stage at sinimula ng performance.
30 minuto siyang nagsayaw sa entablado ng club. Nang matapos ang performance ay napuno ng palakpakan ng club. Ngumiti siya at dumiretso sa backstage. Pagkatapos lang niyang magbihis ng damit at kasalukuyang nag-aalis ng makeup nang pasukin siya ni Madam Pearl sa dressing room. Denise, iha, may customer na gustong kumausap sa'yo. Anang ginang. Ibinaba niya ang tissue at bumaling dito. Madam, alam niyo naman na hindi ako nag-entertain ng customer. Alam ko, iha, pero nakiusap sa akin itong bagong customer. Ang sabi niya sa akin, magkakilala daw kayo. Natigilan siya sa sinabi nito. Magkakilala? Ano daw ang pangalan, madam? Ano nga ba yun? Teka, nagsisimula sa letter R eh. Rico ata? Ay hindi, Rigo ata? Regal po ba? Ah, oo, Regal nga. Kung ganun, talagang magkakilala kayo ng lalaking yun. Tila pansamantalang huminto ang tibok na puso niya. Nasaan siya, madam? Ang sabi niya, sa exit siya maghihintay. Mas mabuti nga yun para hindi ka makita ng ibang customer. Sige, madam, susunod ako ron. Anya. Iniwan siya ng ginang. Nang muling mapag-isa sa silid, ay napaupo si Denise sa harap ng vanity mirror. Hindi siya makapaniwalang pagkatapos ng maraming taon, makakaharap niya si Rigel. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Excited siya na kinakabahan na nahihiya. Sa lahat ng pagkakataon, dito pa sila magkikita ni Rigel sa club. At nakita siya nitong nagsasayaw sa kakarampot na damit. Sana pala itinanggi kong magkakilala kami. Pero gusto ko rin talaga siyang makita. Anya sa isip. Ilang minuto niyang kinondisyon ng sarili bago lumabas at tinungo ang exit ng club. Agad niyang natanaw ang isang lalaki na nakatayo sa tabi ng isang SUV. Matangkad ito, matipuno ang katawan at mukhang kagalang-galang sa suot na dress shirt at slacks. Higit sa lahat, ubod ng gwapong lalaki. Teka, wag mo sabihin si Regal ang lalaking to. Hindi makapaniwalang Anya sa isip. Bumaling sa direksyon niya ang lalaki. Nagtama ang mga mata nila. Bumilis ang tibok ng puso niya nang sumalubong sa kanya ang pamilyar na mga mata ng lalaki. Ngayon ay wala siyang dudang si Regal nga ang lalaking yon. Denise, samit ng lalaki na hindi niya namalayang nakalapit na sa kanya. Malalim ang boses nito kumpara sa 16 na taong gulang na Regal na nakilala niya noon. Regal? Sambit niya. Pinigilan niyang matulala sa lalaki. Kumuhit ang ngiti sa gwapong mukha ng kaharap. Ako nga to, Denise. Mabuti naman, naaalala mo pa ako. Oh my God, ikaw nga talaga yan. Muntik na kitang hindi makilala. Pinasadahan niya to ng tingin. Ibang-iba ka na. Natawa ito. Ikaw din, Denise. You look different now, but still recognizable. Nag-init ang mga pisngi niya sa hiya nang mapagtanto na nakita siya nito sa gitna ng stage. Anong ginagawa mo rito? Base sa pagkakakilala niya kay Rigel, hindi ang tulad nito ang magpupunta sa mga club. Pero malay ba niya kung nagbago na ang lalaki sa 10 taong lumipas? I came here for you. May nakapagsabi sa akin na dito ka nagtatrabaho. Hinanap mo ako? Tumango ito at ngumiti. Sabi ng manager ng club, tapos na ang performance mo. Pauwi ka na ba, Denise? Tipid siyang ngumiti. Oo, pauwi na rin sana ako. Kung ganun, pwede ba kitang mayayang magkape bago ka umuwi? Ako na rin ang bahalang maghatid sa'yo pauwi. Oo naman. Kukunin ko lang yung gamit ko sa loob. Sandali lang ako. No worries, Denise. Take your time. Pumasok siya sa loob ng club para kunin ang gamit at magpaalam kay Madam Pearl. Pagbalik niya sa labas, muli siyang sinalubong ni Rigel. Iginiya siya nito sa itim na SUV at pinagbuksan ng pinto. Sa'yo tong sasakyan? Tanong niya pagpasok nito sa driver's seat. Yup, this is mine. Wow, mukhang big time ka na, Rigel. Ngumiti lang ang binata ng paandarin ng sasakyan. Sinuwerte lang. Nabigyan ako ng pagkakataong mag-aral sa Amerika. Doon nagkaroon ng maraming oportunidad. Ilang taon ako nagtrabaho doon bago umuwi dito sa Pilipinas. Hindi siya naniniwala na sinabi nito na sinuwerte lang to. Matalino si Rigel, kaya noon pa man ay naniniwala siyang makakaahon to sa hirap. Matagal ka nang nakauwi ng Pilipinas? 5 buwan pa lang. Executive ako ngayon sa isang international company. Kasama mo dito sa Manila ang pamilya mo? Hindi, nasa Davao pa rin sila. Pati si Rika, yung kapatid ko, doon siya nagtatrabaho. Tumango siya. Saan ka nakatira dito sa Maynila? I have a condo in BGC.
Sagot nito kasabay ng pagpasok ng sasakyan sa parking space ng isang coffee shop. Sabay silang bumaba ni Regal ng kotse. Anong kape ang gusto mo? Tanong nito pagpasok nila sa loob ng coffee shop. Bukod sa kanila ay isa lamang ang customer na naroon. Tsaan na lang siguro, hindi ako sanay magkape ng ganitong oras. Sagot niya. Ngumiti ito at iniwan siya sa mesa nila. Pagbalik ni Regal, dala nito ang isang tray. Bukod sa tsaan niya ay bumili rin to ng slice ng cake. Binilhan kita ng mango cheesecake. Naalala ko, nabanggit mo sa akin na paborito mo to dati. Anito sa kanya. Ngumiti siya. Naaalala mo pa rin yun? Ibang klase talaga yung utak mo Bahagya itong natawa. Hindi lang ako basta nakakalimot. Salamat dito, Regal. You're welcome, Denise. Nakangiting sagot nito. Wala sa sariling napatitig siya sa mukha ng kaharap. Ngayong nasa liwanag sila, tila lalo ring lumiwanag ang kagwapuhan nito. Lalo pang gumanda ang mga mata nito na dati ay natabunan ng makapal na salamin. Lalong kapansin-pansin ang malantik na pilik mata nito. Mas nadipina ang matangos na ilong nito, ang manipis at mapulang pares ng mga labi. Makinis ang mukha nito na tila hindi nasasayaran ng alikabok. Bakit nakatitig ka sa akin? May mali ba sa itsura ko? Untang nito sa kanya, bahagyang nakaangat ang isang makapal na kilay. Nag-init ang mga pisngi niya. Sorry, naninibago pa rin kasi ako sa laki ng pinagbago mo. Pilyong umiti ito. Gwapo na ba ako ngayon? Gwapo ka naman dati pa, Regal. Natawa ito. It's okay, Denise. Hindi mo naman kailangan sabihin yan. Tanggap ko kung ano itsura ko dati. Patpatin, nerd, at parang kawayan na tutumba kapag hindi pa ng hangin. Ano ka ba, Regal? Kahit naman payat ka nun at lampa, gwapo ka pa rin. Talaga? Oo naman. Gwapo ka na noon pa. Mas lalo lang gwapo ngayon. Ibang level na gwapo. Tipong artistahin o modelo. Ganon. Natawa ito at kumistap ang mga mata. Wala ka na ring salamin. Naka-contact lens ka? O malinaw na mga mata mo? Kuryosong tanong niya. Malinaw na. I had LASIK surgery in the US, pero nagsasalamin pa rin ako kapag nasa harap ng computer. Ngumiti siya. Talagang ibang-iba ka na sa patpating Regal na pinagtanggol ko noon. Naalala niya ang sinabi nito noon na kapag nakita sila, ito na ang magtatanggol sa kanya. Sa laki ng katawan nito ngayon, kayang-kaya na nitong magbalibag ng tao. Ngumiti ito, pumungay ang mga mata. Ikaw naman, you're still the same. Maganda pa rin, lalo pang gumanda. Nag-init ang mukha niya. Sa kabila niyon ay ngumiti siya. Salamat, Regal, maliit na bagay. Mahinang natawa ito bago sumeryoso. Kumusta ka, Denise? Nabawasan ang ngiti niya. Ito, ayos lang naman. Huwag ka sana ma-offend sa tanong ko pero bakit nagtatrabaho ka sa ganung klase ng club? Mapait nang ngumiti si Denise. Nung namatay kasi si Dad 6 years ago, tuluyang nalugi ang negosyo namin at marami kaming naging utang. Naghirap kami ni Mommy. Napilitan ako magtrabaho para makapagtapos ng college. Pero pagka-graduate ko naman, nagkasakit si Mommy, ovarian cancer. Napilitan ako magtrabaho bilang dancer sa club para maipagamot siya. Mas malaki kasi ang sahod dun. I'm sorry, Denise. It must have been so tough for you. Sabit ng kaharap, puno ng simpatya ang mga mata. Nag-init ang sulok ng mga mata niya nang maalala ang pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Sa kabila niyon, tipid siyang umiti. Okay naman ako ngayon, Regal. Ganun siguro talaga ang buhay. Puno ng pagsubok at hindi lahat ng oras nasa ibabaw ka. Lumunok to. Yung mommy mo, kamusta na siya ngayon? Magaling na ba siya sa sakit niya? Wala na si Mommy. Mahigit 1 taon na siyang patay. Hindi niya nakayanang labanan ng sakit niya. Napaawang ang mga labi ni Regal. Pagkatapos ay inabot nito ang kamay niyang nasa ibabaw ng mesa. I'm so sorry, Denise. Anito habang hawak ang kamay niya. Mainit ang kamay ni Regal. Tila gumapang ang init na hatid ng kamay nito sa palad niya patungo sa puso niya. Salamat, Regal. Wag kang mag-alala. Okay naman ako ngayon. Bumuntong hininga to. Pero kung 1 taon nang patay ang mommy mo, bakit hanggang ngayon nasa club ka pa rin? Malaki kasi ang naging utang ko sa may-ari ng club dahil sa pagpapagamot ni Mommy. Kailangan ko mabayaran yun bago ako umalis sa club. Nagsalubong ang mga kilay nito. Isn't that illegal? Ginigipit ka ng may-ari ng club? Hindi, Regal. Mabait si Madam Brill.
At malaki rin ang utang na loob ko sa kanya kaya choice ko na magtrabaho sa club hanggang sa mabayaran ko ang utang ko. Magkano ang utang mo? 400,000 pa. Marahang pinisil nito ang kamay niya. Let me help you, Denise. Kaya kong bayaran ang utang mo sa may-ari ng club. Umiling siya at binawi ang kamay dito. Hindi, Rigel. Hindi mo ako kailangang tulungan. Hindi ko rin tatanggapin ang tulong mo. Pero gusto ko itang tulungan makaalis sa club na yun, Denise. Bakit gusto mo akong tulungan? Ngayon lang tayo nakita ulit. Magkaibigan tayo nung high school pero noon yun. Sa isang iglap ay naging defensive ang boses niya. Pumungay ang mga mata nito. I still consider you as a friend until now, Denise. Tinulungan mo ko noon, kaya hayaan mong tulungan kita ngayon. Ayaw mo bang makaalis sa club at magkaroon ng mas maayos na trabaho? Lumunok siya at nag-iwas ng tingin. Aalis ako sa club pero sa sarili kong paraan at pagsisikap, Rigel. Hindi ako manghihingi ng tulong sa kahit na kanino. Kaya kong bayaran ang utang ko. Denise, please, kung kaibigan ng turing mo sa akin, irerespeto mo ang desisyon ko, Rigel. Bumuntong hininga ito, subalit sa huli ay tumango. Kung yan ang gusto mo, pero kung magbago ang isip mo, magsabi ka sa akin. I'm always willing to help you. Tumango si Denise at tipid ang umiti. Tatandaan ko yan. Pero paano kita makakontak? Ibibigay mo ba sa akin ang number mo? Ngumiti ito. Kahit address ko pa. Lumawak ang ngiti niya. Muli ay naging magaan ang usapan nila ni Rigel. Pasado 12:00 na nang lumabas sila ng coffee shop. Okay lang ba na yayaan kitang lumabas minsan? Baling ni Rigel sa kanya habang nasa biyahe sila pauwi sa apartment niya. Ayos lang naman, basta wala akong ginagawa. Ikaw ba, hindi ka ba busy sa trabaho mo? Don't worry, I have time, Denise. Nakangiting sagot nito. Gusto niyang itanong kung wala ba itong nobya, subalit hindi niya alam kung bakit nagdadalawang isip siya. Ang sigurado niya, wala pa itong asawa dahil wala itong suot na wedding ring. Ilang sandali pa, nakarating sila sa tapat ng apartment building na tinutuluyan ng dalaga. Dito na lang ako, Rigel. Salamat sa paghatid. Ani Denise. You're welcome, Denise. Inalis nito ang seatbelt at bumaling sa kanya. Masaya ako na nagkita ulit tayo. Ngumiti siya. Ako rin, masaya ako, Rigel. Sobra. Mula sa bintana ng sasakyan ay sinilip nito ang apartment building. Mag-isa ka lang nakatira dyan, di ba? Safe ba ang apartment mo? Oo, safe dito. May gate at mababait ang mga tenant. Mabuti naman. Paano? Bababa na ako Tumango ito at ngumiti. Good night, Denise. Gumanti siya ng ngiti dito. Good night din, Rigel. Mag-iingat ka pa uwi Masaya ako makita kang muli. Kumuwi siya sa binata bago pumasok sa gate ng compound. Madaling araw na subalit hindi siya agad nakatulog dahil laman ng isip niya ang muli nilang pagkikita ni Rigel. Kinabukasan, tanghali na siya nagising. Pagkatapos niyang magluto ng pinagsamang almusal at tanghalian, ay inabala niya ang sarili sa gawaing bahay. 5:00 ng hapon nang maging bisita niya si Carla. Day off kasi niya sa club ng araw na yon. Habang kumakain sila ng dala nitong merienda, nabanggit niya sa kaibigan ang pagkikita nila ni Rigel. Talaga? Gwapo na siya ngayon? Kuryosong tanong ni Carla. Hindi lang gwapo, kundi ubod ng gwapo, Carla. Munti ko na siyang hindi makilala. Wala na rin siyang salamin. Nangingiting pagkukwento niya. Kamusta ang pagkikita niyo? Nabanggit na ba niya na manliligaw siya sa'yo? Natigilan siya sa tanong ng kaibigan. Ano ka ba? Sinabi ko naman sa'yo. Siguradong nakalimutan na yun ni Rigel. Sa itsura at estado niya ngayon, siguradong may girlfriend na yun. Bakit? Tinanong mo ba at tila sigurado ka? Napanguso siya. Yung lalaking tulad ni Rigel, gwapo, successful at mabait, siguradong maraming babae ang naghahabol kaya malabong walang girlfriend yun. Paano kung ikaw pa rin palang gusto niya hanggang ngayon? Umiling siya at mapait ng ngumiti. Kung sakaling gusto pa rin niya ako, siguradong na-turn off na yun nang malaman niya ang trabaho ko. Base sa kwento mo, hindi siya ganong klase ng lalaki Nag-alok pa nga siya na tulungan ka, diba? Tinanggihan mo naman. Bumuntong hininga siya. Alam mong ayoko nang hihingi ng tulong sa iba. Isa pa, ayoko rin nakaawaan niya ako. Sigurado ka bang kinaawaan ka ng tao? Baka gusto ka lang. Tumigil ka nga, Carla. Kaibigan lang ang turing sa akin ni Rigel. Ayokong bigyan ng mali siya ang trato niya sa akin. Fine, kung dyan ka naniniwala, di sige. Wika ng kaibigan.
Pagkatapos nilang maghapunan ni Carla ay nagpaalam na rin sa kanya ang kaibigan. Kinabukasan, 6:00 ng hapon nang magpunta siya sa club. Denise, akala ko hindi ka nababalik dito. Magpapaalam ka pa pala. Ani Madam Pearl na siyang nagpakunot ng noo niya. Madam, anong ibig mo sabihin? Bakit magpapaalam ako? Teka, huwag mo sabihin hindi mo alam, Denise. Binayaran na nung kaibigan mong utang mo sa akin, kaya akala ko hindi ka na magpapakita. Sinong kaibigan? Tanong niya kahit may hinala na siya kung sinong tinutukoy nito. Yung si Rigel, ngumiti ang ginang. Sigurado ka bang kaibigan mo lang yon o mandiligaw mo? In fairness, bukod sa ubod ng gwapo ay mapera din Hindi niya magawang gantihan ang ngiti ng ginang. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Rigel. Matapos magpaalam kay Madam Pearl at sa mga kasamang empleyado ng club, dumiretso siya sa condo building ni Rigel. Pagdating sa lobby, inilabas niya ang cellphone at tinawagan ng binata. Denise? Wika ni Rigel nang sagutin nito ang tawag niya. Rigel, nandito ako sa lobby ng condo mo. Kailangan nating mag-usap. May kailangan kang ipaliwanag sa akin. Seryoso at walang ligoy na sambit niya. Narinig niya ang buntong hininga nito. Wait for me, bababa ako. Ilang minuto siyang naghintay sa lobby bago niya natanaw si Rigel. Nakaitim ito na shorts at puting t-shirt. Kahit na gusto niyang magalit sa binata, hindi niya napigilang humanga sa tikas nito. Walang mag-iisip na dati itong payat at lampa. Denise, untag ni Rigel. Tumayo siya mula sa inuupo ang sofa at kinuyom ang kamao. Kailangan nating mag-usap. Tumango ito at tipid ng umiti. Sa kondo tayo. Nagpagiya siya kay Rigel patungo sa elevator. Tahimik siya sa loob. Pagtapak niya sa condo unit nito, ay sa kanya muling hinarap ang binata. Nag-usap tayo, Rigel. Sinabi ko sa'yo na hindi ko kailangan ng tulong mo. Tapos malalaman ko na lang na nagpunta ka sa club at binayaran mong utang ko. Lumunok ang kaharap. I'm sorry, Denise. I'm sorry for doing that. I'm just worried about you. Delikado ng pagtatrabaho sa club na yun. Delikado? Ilang taon na ako nagtatrabaho doon pero hindi naman ako nabastos. Decent ang club na yon at walang mali sa ginagawa ko, Rigel. Ano naman kung kumikita ako sa pagsasayaw? Talento ko ang binibenta ko, hindi ang sarili ko. At ano naman kung ibenta ko ang sarili ko? Katawan ko naman to, Rigel. Walang nagmamayari sa akin. Muling lumunok ang binata. I'm sorry, Denise. I know what I did was wrong. Nagpunta ako kanina sa club pagkatapos ng trabaho ko. Wala ka dun pero naabutan ko ang ilang katrabaho mo. Narinig ko na maraming customer sa club ang nag-aalok ng proposal sa'yo. Nag-alala ako para sa'yo kaya nagdesisyon akong kausapin ng may-ari ng club. I'm sorry. Alam kong mali ang pinunahan kita. Kahit na nag-aalala ako sa'yo, wala akong karapatan na gawin yun. Please, sabihin mo sa akin kung paano mo ako mapapatawad. Napuno ng pakiusap ang mga mata nito. Tila may sumuntot sa puso niya sa mahinang boses ng binata. Hindi naman ako galit sa'yo, Rigel. Hindi ka galit? Tila umaasang sagot nito. Umiling siya. Hindi, nainis lang ako at nagtampo. I'm sorry, Denise. Lalo pang naging masuyo ang boses nito. Tila humahaplos sa kanya. Yung binayad mo kay Madam Pearl, utang ko yun sa'yo, Rigel. Babayaran ko. Maliwanag pa? Kung hindi ka papayag, hindi na kita kakausapin. Ngumiti ito at tumango. Okay, sige. Utang mo sa akin yun. Babayaran kita pa unti-unti kapag nakahanap na ako ng bagong trabaho. Iba na ang ibayad mo sa akin, Denise. Suwestyon nito. Kumunot ang noo niya. Ha? Ano namang gusto mong ibayad ko sa'yo? Pakasalan mo na lang ako, Denise. Nalaglag ang panga niya sa sinabing ito. Ano ka mo? Marry me and be my wife, Denise. Ano ba yung sinasabi mo, Rigel? Gusto mong pakasalan kita? Gumapo ka nga at nagkapera pero parang lumuwag ata ang tornilyo mo sa utak. Bahagya itong natawa sa huling sinabi niya bago muling sumeryoso. I'm serious, Denise. I want you to marry me. I need a temporary wife. Temporary wife? Tumango ito. Kailangan ko ng asawa na maihaharap sa pamilya ko pag uwi ko ng Davao next week. Matagal na kasi akong pinipilit mag-asawa ng mga magulang ko. Nag-aalala sila na wala akong kasama dito sa Maynila. Kapag may naiharap akong asawa sa kanila pag uwi ko, siguradong mapapanatag ang loob nila. Wala kang girlfriend? Umiling to at ngumiti. Hindi naman kita alok ay magpakasal sa akin kung may girlfriend ako, di ba? Bakit wala kang girlfriend, Rigel? Gwapo ka, successful, matalino.
Nagkibit-balikat lang to. Naging prioridad ko ang trabaho at career. At bakit ako ang inaalok mo na maging temporary wife mo? Dahil ikaw lang ang kaibigan kong babae at may utang ka sa akin. Imbis na bayaran mo ako, ito na lang ang hihingin kong kabayaran mo, ang maging temporary wife ko. Napalunok siya. Gaano katagal ako magiging asawa mo? 6 months. Sa papel lang ang kasal natin? Oo, wala ka rin dapat ipag-alala. I won't take advantage of you. Alam ko naman yun, Rigel. Sagot niya. Alam niyang mapagkakatiwalaan ng binata. Kung ganun, pumapayag ka? Tumango siya. Kung yun ang gusto mong ibayad ko, sige, payag ako. Bukod sa gusto niyang mabayaran ng binata, gusto niya rin itong tulungan sa sitwasyon nito sa pamilya. Thank you, Denise. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo sa pagbabayad mo sa utang ko. Ngumiti ito. We're even now kasi pumayag kang tulungan ako. By the way, kumain ka na ba? Hindi pa. Dito ako dumiretso pag alis ko ng club. Dito ka na maghapunan. Nagluto ako ng menudo. Kailangan din natin pag-usapan yung magiging setup natin. Okay, sige. Tango niya sa binata. Iwan muna kita dito sa sala. Ayusin ko lang yung pagkain. Tulungan na kita, Rigel. Hindi na, Denise. Dito ka na lang. Bisita kita. Saka mo na lang ako tulungan kapag dito ka na rin nakatira, okay? Dito ako titira? Kailangan mong lumipat dito kapag nagpakasal tayo. Wala sa sariling napatango siya. Nang maiwang mag-isa sa sala, sakala niya na pagmasdan ng kondo. Malawak yon at moderno ang mga gamit. 3 ang bedroom. Denise, tara na sa dining. Ani Rigel pagbalik nito. Sumunod siya sa kusina. Tumambad sa kanya ang nakahandang dining table. Bigla ay nagutom siya nang atakihin ng amoy ng menudo. Ikaw ang nagluto nito? Tanong niya kay Rigel. Tumango ito. Wala naman akong kasambahay rito. Mukhang masarap, Rigel. Mahina itong natawa. Tikman mo muna bago mag-comment. Baka ma-disappoint ka eh. Ngumuso siya at tinikman ng pagkain. Napatango-tango siya sa lasa niyon. Masarap nga, Rigel. Salamat. Kumain ka ng marami. Ipinaglagay siya nito ng kanin sa plato niya. Hindi mo naman ako kailangang asikasuhin at kakain talaga ako ng marami. Namiss ko yung ganito kasarap na menudo. Hindi ka ba nagluluto sa apartment mo? Nagluluto, pero hindi ganun kasarap ang luto ko eh. Lumaki kasi si Denise na may cook sila sa bahay, kaya nagsikap lang siya na matutong magluto noong naghirap sila ng ina. Talaga? Ipatikim mo sa akin para malaman ko kung nagsasabi ka ng totoo. Nakakahiya naman. Ngumiti ito. Matitikman ko rin yun kapag mag-asawa na tayo. Tila may umalon sa tiyan niya sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay magiging asawa siya ni Rigel. Considering nakahapon lang sila nakitang muli ng lalaki. Pero hindi ba sa papel lang ang kasal natin? Paglilinaw niya. Oo, sa papel nga lang, Denise. Pero titira ka dito sa kondo ko. That means we'll share meals every day. Kapag wala akong trabaho, ako magluluto ng pagkain natin. Pero kapag may trabaho ako at ikaw ang hindi busy, ikaw ang maghahanda ng pagkain natin. Unless gusto mong mag-hire ako ng cook. Kukuha ka ng tagaluto? Hindi na, kaya ko naman magluto, basta manage your expectations lang. Tumango ito at ngumiti. Habang kumakain ay pinag-usapan nila ang setup nila. Ayon kay Rigel, pagkatapos nilang magpakasal sa West, sa darating na weekend, ay lilipat siya sa kondo nito. Sa katapusan ng buwan, uuwi si Rigel ng Davao at isasama siya nito upang ipakilala sa pamilya nito. 1 linggo sila roon. Pagkatapos kumain, inihatid siya nito sa apartment niya. Good night, Denise. Susunduin kita sa Sabado para sa kasal natin. Tumango siya. Salamat, Rigel. Mag-ingat ka pa uwi. Bago umalis ang binata ay ngumiti ito at bahagyang kumaway. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, inabala ni Denise ang sarili sa pag-aayos ng mga gamit na dadalhin niya sa kondo ni Rigel. Nagpaalam rin siya sa landlady niya na magbabakasyon siya ng ilang buwan. Nagpasya siyang huwag munang sabihin kay Carla ang gagawin pagpapakasal kay Rigel dahil sigurado siyang tutuksuhin siya ng babae. Araw ng Sabado ay sinundo siya ni Rigel sa apartment niya. Ready ka na, Denise? Tanong ng binata. Oo, ready na. Ngumiti ito at pinasadahan siya ng tingin. Ang ganda mo, Denise. Nag-init ang mga pisngi niya. Isang puting bestida hanggang itaas ng tuhod ang suot niya. Naka-half ponytail ang mahabang buhok niya. Salamat. Ikaw rin ang gwapo mo.
Nakaputing dress shirt ang binata na tinupi ang manggas hanggang siko at itim na slacks. It's our wedding day. Syempre maganda ang bride ko. Ayoko namang pangit ako sa tabi mo. Pangit? Ikaw? Nagpapatawa ka yata, Rigel. Ngumiti ito at inilahad ang kamay sa kanya. Let's go para hindi na tayo malate kay Judge. Tinanggap niya ang kamay nito. Hindi nakaligtas sa kanya ang init na bumalot sa puso niya nang pagsalikupo nito ang mga kamay nila. Rigel, may nakalimutan pala akong itanong. Baling niya sa binata habang nasa biyahe sila. Dahil nakahinto ang sasakyan sa stoplight ay nagawang bumaling sa kanya ng lalaki. What is it? Ano kasi, hahalikan mo ba ako mamaya? I mean, kasama yun sa kasal, diba? Yung kiss the bride part. Gusto mo bang halikan kita? Nag-init ang mga pisngi niya. Bakit ako ang tinatanong mo? Ikaw kaya ang tinatanong ko. If you're comfortable, then I will kiss you, Denise. Pero kung ayaw mo, hindi rin kita hahalikan. I told you, I will respect you and I will ask for your consent. Hindi niya napigilang mapangiti sa pagiging maginoon nito. Nabanggit mo na kilala ng mga magulang mo ang judge na magkakasal sa atin kaya baka magduda siya kapag hindi mo ako hinalikan. Isa pa, hindi magiging effective ang pagpapanggap natin kung hindi tayo aaktong sweet sa isa't isa. So, payag kang halikan kita? Oo, payag ako. Tumango ito at masuyong umiti. Don't worry, I'll take care of you. Pagdating nila sa bahay ng judge, mabilis ang naging seremonya ng kasal. Wala pang kalahating oras ay idineklara na silang mag-asawa ni Rigel. You may now kiss your wife, Rigel. Anunsyo ng Wes. Bumaling sila ni Rigel sa isa't isa. Nagwala ang puso ni Denise nang magtama ang mga mata nila, lalo pa nang unti-unting bumaba ang mga labi nito sa kanya. Tila siya inatake ng maliliit na boltahe ng kuryente sa katawan nang lumapat ang mga labi nito. Hindi siya marunong humalik, subalit tila may sariling isip ang labi at nagawa niyang tugunin ang halik nito. Breathe, Mrs. Masuyong sambit ni Rigel nang lumayo ito sa kanya. Napakurap siya at natauhan. Hindi siya makapaniwalang ganun lang ay tapos na ang halik nila. Bitin ka, Denise. Tukso sa kanya ng isip. Hey, are you okay? Maingat na tanong ni Rigel pagdating sa kotse. Pagkatapos nilang magpasalamat sa judge ay nagpaalam na sila para umalis. Tumikhim siya. Okay lang ako, Rigel. Tahimik ka kasi, and you looked shocked earlier. Kinagat niya ang ibabang labi. Sorry, first kiss ko kasi yung kanina. Tila nagulat ito. Hindi ka pa nahahalikan ng kahit sino? Well, bukod sa parents ko, wala. Wala akong naging boyfriend. Masyado bang nakakagulat para sa tulad ko nagtatrabaho sa club? Ngumuso siya at bahagyang nag-angat ng kilay. Suminghap ito at hinawakan ng kamay niya. Denise, nagulat ako na wala ka pang first kiss at wala ka pang naging boyfriend kasi ang ganda mo. High school pa lang tayo, ang dami ng lalaking may gusto sa'yo. Pinigilan niyang mangiti. Sus, binubola mo naman ako, Rigel. Totoo, Denise. Kaya ka sikat nun, hindi lang dahil sa mayaman ng pamilya mo, kundi dahil ikaw ang pinakamaganda sa buong St. Clair. Sa pagkakataong yun ay napangiti na siya. Sige na nga, maniniwala na ako. Ngumiti rin to, subalit bahagyang pumungay ang mga mata nang bumagsak ang tingin sa mga labi niya. I can't believe I'm your first kiss. Hindi rin ako makapaniwala. Okay lang ba yun sa'yo, na ako ang first kiss mo? Bakit naman hindi, asawa kita, diba? Ngumuso siya. Saka matamis naman ang lips mo at mabango ang hininga mo. Napahinto siya nang mapunang namula ang puno ng tenga nito. Okay ka lang, Rigel? Namumula ka. Teka, nagbublush ka ba? Hindi ako nagbublush. Mabilis na tanggi nito, tila nahihiya. Hindi, nagbublush ka talaga eh. Wait, don't tell me first kiss mo rin yon. Hindi makapaniwalang tanong niya. Bahagya itong umuso at tumango. Oo, first kiss ko rin yun, Denise. Seryoso? Seryoso nga, wala pa akong naging girlfriend. Siya naman ang nabigla. Bakit wala? Tipid ng umiti ito at nagkibit balikat. Mas inuna ko ang pag-aaral at trabaho. Wala akong panahon para sa babae. Kaya nga nag-aalala sa akin ng mga magulang ko. Wala pa kasi akong pinakikilalang babae sa kanila. Nagtaka ka kanina nang sabihin ko na first kiss kita at wala pa akong naging boyfriend. Pero ikaw din naman pala tong wala pang nagiging girlfriend. Pabirong ako sa niya rito. Natawa ito.
Pareho pala tayo na wala pang naging love life. Ganon siguro talaga kapag maganda at gwapo, hindi nagmamadali. Pabirong sabi niya. Lihim na nagdiwang ang puso niya nang matuklasan na siya rin ang first kiss ni Rigel. Pero kailangan na nating magmadali ngayon kasi gutom na ako. Anito na ikinatawa niya. Dumiretso sila ni Rigel sa isang Italian restaurant. Bakit dito, Rigel? Komento niya. This is a special day, Denise. Dapat lang i-celebrate natin. Paborito mo dito, di ba? Tipid na tumango siya kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Salamat. You're welcome, Denise. Pero bakit parang maiiyak ka? Mahina siyang suminghot at ngumiti. Sorry, medyo emotional lang. Ngayon lang ulit ako nakapunta dito mula nang mawala si Dan. Really? Nagtitipid kasi kami. Masyadong mahal dito. Hinawakan nito ang kamay niya. Well, from now on, kapag gusto mong kumain dito, pupunta tayo dito, okay? Nakakahiya, Rigel. Bakit ka naman mahihiya? You're my wife now. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso niya. Sa huli ay napanguso na lang siya. Halika na nga. Sabi mo gutom ka na, di ba? Natawang tumango ito. Nagtagal siya sa restaurant dahil marami ang pagkain in-order ni Rigel. Malalim na ang gabi nang ihatid siya nito sa apartment niya. Kinabukasan, linggo, sinundo siya ni Rigel sa apartment. Welcome to our condo, Mrs. Wika ni Rigel pagdating sa condo nito. Nakahanda na yung kwarto mo. Iginiya siya nito sa silid katabi ng kwarto nito. Malawak ang silid niya. Malaki ang kama at kompleto ang gamit. May touch of pink ang interior na siyang paboritong kulay niya. Ang ganda ng kwarto ko, Rigel. Komento niya. Naupo siya sa queen-size bed upang damhin ang lambot niyon. Bigla ay naalala niya ang silid niya sa dating bahay ng mga magulang. Mabutit na gustuhan mo. Ngumiti ito. Pinayos ko to agad sa interior designer ko nung pumayag ka magpakasal sa akin. Talaga? Thank you, Rigel. Magkaan ang ngiti nito. You're welcome, Denise. Kung may gusto kang ipabago, sabihin mo lang sa akin. Ayos na to, Rigel. Salamat talaga. Bago pa niya napigilan ng sarili ay nayakap na niya ang lalaki. Agad naman siyang natauhan at lumayo rito. Sorry, masyado lang kasi akong masaya. Nakangiting nag-angat to ng kilay. Ang sarap mo palang pasayahin, Denise. Nangyayakap ka. Sorry na nga eh. Don't apologize. You can hug me anytime. Kahit anong emosyon mo, pwede mo akong yakapin. Tila kumislot ang puso niya. Sa huli ay napangiti na lang siya kay Rigel bago inabala ang sarili sa dalang maleta. Nang gabing yon, matapos niyang mag-ayos ng mga gamit ay nagsalo sila sa hapunan na niluto ni Rigel. Anong oras ka umaalis sa umaga, Rigel? Tanong niya sa gitna ng pagkain. 8:00, 9:00 ang pasok ko sa office. Ngumiti siya. Maaga akong gigising para makapagluto ako ng breakfast. Ipagluluto mo ko? Napakurap-kurap na tanong nito. Oo naman, para makakain ka bago ka umalis. It's okay, Denise. Hindi mo kailangan magluto sa umaga kung hindi ka sanay na gumising ng maaga. Okay lang, may alarm clock naman. Saka wala naman akong trabaho sa club kaya hindi na rin ako magpupuyat. Ipagluluto kita sa umaga. Well, unless takot kang matikman ang luto ko. Bahagya itong natawa. Anong takot? Gustong-gusto ko nga eh. Basta, huwag kang mag-expect ha. Ano ba paborito mong almusal? Ano bang paborito mong iluto? Hotdog at itlog. Hotdog at itlog din ang paborito ko. Napanguso siya. Yun totoo nga, Rigel. Totoo yun, Mrs. Just cook whatever you're comfortable with and I'll eat it. Tila may umalon sa tiyan niya nang tawagin siya nitong Mrs. Ay kung mas sinigang ang iluto ko bukas ng umaga. Okay lang yun. Katunog naman ng sinangagang sinigang at paborito ko yun. Nakangising sagot nito na ikinitawan na lang niya. Kinabukasan, maaga siyang nagising para ipagluto ng almusal ang mister. Paglabas ni Rigel ay nakahanda na ang mesa. Nakabihis na rin to. Ang gwapo-gwapo nito sa suot na dress shirt at slacks. Nakabrush up ang buhok nito. Amoy na amoy din ang pinaghalong aftershave at pabango ng lalaki. Good morning, bati niya sa asawa. Good morning, Mrs. Pinasadaan nito ng tingin ng pagkain sa mesa. Thank you for cooking breakfast. Ngumiti siya. Kain na tayo. Tumango ito, sabay silang dumulog sa mesa. So, kumusta ang lasa?
Kabadong tanong niya sa asawa habang pinapanood dong kumain. Akala ko ba hindi ka magaling magluto? Masarap naman ang luto mo ah. Komento ni Rigel. Totoo ba? Baka bola yan ha? Totoo po. Napangiti siya at nakahinga ng maluwag sa sinabi nito. Kaso may kulang. Nasaan yung sinigang ko? Hirit nito na ang tinutukoy ay ang biro niya kahapon. Natawa siya. Sige, mamaya sinigang iluluto ko sa dinner. Magluluto ka ulit mamaya? Ayaw mong sa labas na lang tayo kumain. Susunduin kita dito sa kondo pagkatapos ng trabaho ko. Sayang naman sa pera kung sa labas pa tayo kakain. Hindi naman nakakapagod magluto. At saka wala naman akong ginagawa. Okay, sige. Sa ibang araw na lang tayo kumain sa labas. Iiwan ko sa'yo ang card ko. Use it kapag may gusto kang bilhin o gusto mong mamasyal sa katabing mall. Hindi na, may pera naman ako, Rigel. But you're my wife now and I wanted to provide for you. Ngumuso siya. Sa papel lang naman yung kasal natin. Oo nga, pero responsibilidad pa rin kita, Denise. Besides, dahil sa akin, kaya hindi ka makakapag-apply ng trabaho. So let me provide for you. Tila nalusaw siya sa mapungay na mga mata ni Rigel. Sige na nga, hindi ka rin naman paaawat. Pagpayag niya. Ngumiti ito. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam sa kanyang mister. Teka, naghanda pala ako ng baon mo. Ani at inabot dito ang lunchbox. Napakurap ito bago nag-angat ng tingin sa kanya. Wow, anong laman ito? Sandwich at prutas. Kainin mo kapag inabutan ka ng gutom sa trabaho. Lumawak ang ngiti ni Rigel. Ang sweet naman ng misis na yan. Thank you. Kakainin ko to mamaya. Napangiti siya. Medyo napadami ang gawa ko kaya i-share mo sa iba. Hindi, sa akin lang to, misis. Hindi ako mamimigay. Mauubos ko to. Anito na niyakap pa ng mahigpit ang lunch bag. Pumalatak siya. Hindi ko alam na may kadamutan ka rin pala. Bahagya itong umuso. Siyempre, gawa mo to para sa akin kaya sa akin lang to, misis. Natawa siya. Para sandwich lang naman yan. Sandwich na gawa mo. Lihim na nagwala ang puso ni Denise. Fine, sige kung ayaw mong mamigay. Siguraduhin mong ubos yan mamaya ha. Pangako, uubusin ko to, misis. Sige na, baka malate ka sa trabaho. Thank you sa babaon, misis. I'll try to get home early. Huwag ka masyadong mapagod, okay? Tawagan mo rin ako kapag may problema. Okay, sige. Pag-alis ni Rigel ay inabala niya ang sarili sa gawaing bahay. 3:00 ng hapon ay tumawag sa kanya si Carla. Ano na Denise, ilang araw kang walang paramdam sa akin ah. Untag nito sa kabilang linya. Sorry, naging busy lang. Busy saan? Don't tell me dyan sa first love mo. Nakita ulit kayo ng Rigel na yan? Oo. Teka, hindi mo ata itinanggi ngayon na first love mo nga siya. Kinagad niya ang ibabang labi. Ngayong muli silang nagkita ni Rigel, napagtanto niya na tama ang paratang ni Carla. First love nga niya ang lalaki. Isa si Rigel sa dahilan kung bakit sa nakaraang mga taon ay walang lalaking nakakuha sa interes niya. Oo, tama ka. First love ko si Rigel at hanggang ngayon may feelings pa rin ako sa kanya. Pag-amin niya kay Carla. Narinig niya ang tili nito sa kabilang linya. Kamusta? Naliligaw na ba siya sa'yo? O baka naman ikaw na ang naliligaw sa kanya? Ngumuso siya. Nagpakasal ako sa kanya, Carla. Ano? Nakabibinging sigaw ng kaibigan. Inilahad niya kay Carla ang tungkol sa ginawang pagbabayad ni Rigel sa utang niya at ang hiningi nitong kapalit sa kanya. Kasal kami pero sa papel lang. Kailangan lang naming umaktong mag-asawa sa harap ng pamilya niya. Paliwanag niya sa kausap. At naniwala ka sa dahilan ni Rigel? According to him, hindi pa siya nagka-girlfriend. Ibig sabihin, hindi ka pa niya nakakalimutan. Inamin niyang nagdiwang ang puso niya nang malaman na wala pang naging nobya si Rigel. At sa ilang araw na magkasama sila, ramdam niya ang sinseridad sa mga kilos at sinasabi nito sa kanya. Pero ayaw niyang umasa. Ayoko masyadong umasa na pareho kami ng nararamdaman, Carla. Baka mamaya masaktan ako sa huli. Kung gusto ako ni Rigel, bakit hindi niya pinaalala yung pangako niyang liligawan ako? Baka gusto niyang diretso ka sa lagad. Kung ako sa'yo, aamin ako sa kanya at kukumprontahin ko siya. Paano kung mali pa lang hinala natin at wala siyang gusto sa akin? E di magkakailangan kami. Mas mabuting saka na ako umamin pagbalik namin sa Maynila. Kailangan maayos ang samahan namin pag uwi ng Davao. Sa bagay, total ay mag-asawa naman na kayo.
Bakit hindi mo nalang nandiin ang asawa mo? Try mong bigyan ng sexy dance sa gabi. Natawa siya. Sira, hindi kami magkasama sa kwarto, no? At ayokong gawin yun kay Rigel. KJ mo naman? Siyempre, iba kapag yung lalaking gusto mo yung sasayawan mo. Naiisip ko pa lang parang mahihimatay na ako. Katwiran niya. Teka, ibababa ko muna. Ihahanda ko yung iluluto kong sinigang. Wow, misis na misis ang datingan natin ah. Tukso nito. Natawa na lang siya bago ibaba ang tawag. Nasa kusina siya at nagluluto ng sinangag nang ang asawa naman ang tumawag sa kanya. Napatawag ka, Rigel? Hindi ka kasi tumawag, misis. Sagot nito sa kanya sa kabilang linya. Bakit ako tatawag? Okay lang naman ako dito sa kondo mo. Anong kinain mo kanina? Yung natirang breakfast tapos bumili ako ng pork liempo sa baba. Ikaw? Yung sandwich na pabaon mo. Ha? Merienda yun, Rigel, hindi lunch. Wala namang masama kung gawin ko yung lunch, misis. Ang sarap eh. Ano palang ginagawa mo? Lumaki ang ngiti niya. Nagluluto ng sinigang na baka. Parang naaamoy ko nga yung sinigang na niluluto mo ah. Natawa siya. Kalokohan mo, mister. Sige na, ibaba mo na dahil nagluluto ako. Baka hindi pa sumarap itong sinigang mo. Ikaw ang nagluto kaya siguradong masarap yan. Anyway, may gusto ka bang iuwi ko? 1 oras na lang ako dito sa office. Wala naman, basta mag-ingat ka lang sa pagmamaneho. Okay, I'll see you, Mrs. Paalam nito. Nakangiti niyang pinagpatuloy ang ginagawa. Pasado 6:00 ng hapon nang dumating si Rigel. Sabi ko wag ka nang mag-uwi, bakit may dala kang cake? Tanong niya sa asawa. Ngumiti ito. Nilutuan mo ako ng paborito ko kaya bumili rin ako ng paborito mo. Nag-init ang puso niya. Talagang napaka-thoughtful nito. Salamat, Rigel. Sige na, magbihis ka muna at ihahanda ko ang mesa. Nang gabing yun, pinagsaluhan nila ang niluto niyang dinner at ang binili nitong cake. Kinabukasan ay ganoon muli ang setup nila. Sabay silang nag-aalmusal at naghahapunan ni Rigel. Araw ng Biyernes, walang pasok si Rigel dahil naka-leave ito para sa pag-uwi nila sa Davao. Ito na ang nagluto ng almusal nila. Tulungan na kita. Anya nang abutan ng asawa na nagluluto sa kusina. Naunahan siya nitong magising sa araw na yon. No, ako na dito, misis. Maupo ka na lang dyan. You've been cooking for me the whole week kaya hayaan mong ako naman ang magluto para sa'yo. Nakangiting sagot nito. Umagang-umaga ay nagwala ang lintik na puso ni Denise. Habang tumatagal na magkasama sila ni Rigel ay lalong lumalalim ang nararamdaman niya sa lalaki. Sige, panoorin na lang kitang magluto. Basta wag mo ako masyadong titigan ha. Baka masunog to niluluto ko. Nag-angat siya ng kilay. Hindi ka sanay na pinapanood, mister? Shy type kasi ako, misis. Lalo na kung ganyan kaganda nanonood. Napangisi siya. E di patulungin mo na ako para hindi kita titigan dyan. Natawa ito at umiling. Nope, titigan mo na lang ako hanggang sa magsawa ka. Imposible ata yun. Hindi ka nakakasawang tingnan. Sagot niya sa isip. Subalit sa halip na isatinig yun ay natawa na lang siya at nangalumbaba sa mesa. Hindi nagtagal, inilapag ni Rigel ang pagkain at nag-almusal sila. Pagdating ng tanghali, niyaya siya nito sa malapit na mall para bumili ng pasalubong sa pamilya. Habang namimili sila, isang nakadisplay na bag ang nakakuha ng atensyon niya. Noong teenager siya ay nahilig siya sa pangongolekta ng mga bag. Subalit napilitan siyang ibenta ang mga koleksyon noong naghirap sila ng ina. Gusto mo yung bag na yan, misis? Tanong ni Rigel. Umiling siya. Hindi, nagandahan lang ako. Come on, bilhin natin. Para sa kapatid mo? Para sa'yo. Namilog ang mga mata niya. Hindi na, Rigel. Ang mahal niyan, sayang lang. At saka, hindi ko rin magagamit. Gamitin mo kapag nag-apply ka ng trabaho. O kaya kapag umalis tayo. Masuyo nitong hinawakan ng pisngi niya. Sige na, please. Bilhin na natin. I want to buy it for you. Wala sa sariling tumango siya. Nang iabot nito sa kanya ang bag, nag-init ang sulok ng mga mata niya. Hindi mo naman kailangang bilhin pero salamat. You really don't have to thank me. You're my wife now. You deserve the best. Masuyong sagot nito. Ngumiti siya. Salamat talaga, Rigel. Instead of thank you, payakap na lang ako, misis. Walang pag-aalin lang ang niyakap niya ang braso sa katawan ng asawa. Pagkatapos ay pinatakan niya ito ng halik sa pisngi.
Thank you po, mister. Malambing na sambit niya. Sarap naman nun. Pwedeng isa pa? Anito nang lumayo siya. Isa pang ano? Hug? Kiss? Pareho po. Nakakahiya na sumol tayo. Ayos lang, misis. Kung higit sila, gayahin nila tayo. Natawa siya at mulitong niyakap. Sa pagkakataong yon, gumanti to ng yakap. Nadama niya ang malakas na tibok ng puso nilang dalawa. Okay na, mister? Tanong niya nang kumalas sa asawa. Ayos na ayos. Thank you, misis. Malambing na sagot nito. Halika na, maghanap na tayo ng kakainan. Narinig kong tumudog yung tiyan mo. Natawang kinuha nito ang kamay niya. Habang naglalakad sila, inangat nito ang kamay niya at pinatakan yun ng halik. Kinabukasan, pagkatapos nilang mag-lunch ay nagtungo sila ni Rigel sa airport para sa flight nila. 3:00 ng hapon, nakarating sila sa Davao. Sinalubong sila ng nakababatang kapatid ni Rigel. Rika, si Ate Denise mo, asawa ko. Missy, si Rika, kapatid ko. Pakilala ni Rigel sa babaeng kamukha nito. Hi Ate Denise, nice to meet you. Akala ko talaga nag-joke lang si kuya nung sabihin niyang may kasama siyang asawa. Totoo pala talaga. Ngumiti siya sa babae. Pagdating sa sasakyan ay magkatabi sila ni Rigel sa backseat. Bunso, ayos lang naman na ikaw mag-isa dyan sa unahan, ano? Ani Rigel sa kapatid. Sige lang kuya, pasalamat ka't bagong kasal ka. Ani Rika na ikinatawa ni Denise. Kalahating oras ang naging biyahe nila bago nakarating sa bahay ng magulang ni Rigel. Sinalubong sila ng mga magulang ng lalaki. Ikinagagala kitang makilala anak. Wika sa kanya ng ina ni Rigel na si Rina. Salamat po, sagot ni Denise sa ginang. Pagkatapos siya nitong yakapin ay bumaling to sa anak. Masaya ako nagpakasal ka Rigel, pero bakit napakabiglaan ang kasal niyo ng asawa mo? Aba, nagulat na lang ako nang sabihin mong may asawa ka na. Nagmamadali kasi ako, Nay. Nangingiting sagot ni Rigel sa ina. Nagmamadali? Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila ni Rigel. Napalunok siya sa nakaka-intimidate na tingin ng ginang. Ano po kasi, tita, tito, biglaan ang kasal namin ni Rigel kasi may nangyari na sa amin. Namalayan na lang niyang lumabas sa bibig niya. Namula ang buong mukha ni Rigel habang nanlalaki ang mga mata ng ina nito. Rigel, hindi ka namin pinalaki ng tatay mo na walang respeto sa babae. Bakit may nangyari sa inyo ni Denise bago mo siya pakasalan? Kastigo ng ginang sa anak. Halika dito at papaluin kita. Nay, teka, nakakahiya sa asawa ko. Nahihiya ka sa palo ko, pero hindi ka nahiya sa ginawa mo sa asawa mo? Anang ginang. Lumapit ito kay Rigel at pinalo sa puwet ang anak. Pinigilang matawa ni Denise pero pinagtawanan na nga ito ng kapatid. I'm sorry, Nay. Hindi ako nagpapagpigil eh. Sadyang mahal na mahal ko lang tong si Denise. Sagot ni Rigel. Ginusto ko rin po ang nangyari, kaya patawad din po. Wika naman ni Denise. Bumuntong hininga ang ginang. Nanghingi ka rin ba ng tawad sa mga magulang ni Denise, Rigel? Patay na po ang mga magulang ko, Nay. Ulilang lubos na po ako. Ako na lang po ang mag-isa sa buhay. Anya sa ginang. Masuyong bumaling sa kanya si Rigel. Hindi ka mag-isa, misis. Nandito ako. Pamilya mo na ako. Pati na rin ang pamilya ko. Oo, Denise anak. Pamilya mo na kami mula ngayon. Anak na rin kita. Anang ginang dito. Tila may mainit na humaplos sa puso niya. Salamat po, Nay. O sige na, magpahinga na muna kayo sa silid niyo, Rigel. Tatawagin ko kayo kapag handaan ng hapunan. Iginiya siya ni Rigel sa silid nito na nasa ikalawang palapag ng bahay. Sorry, mister. Anya sa asawa matapos nitong ibaba ang maleta nila. Lumapit sa kanya ang asawa. Bakit nagsasorry, misis ko? Ngumuso siya. Kasi napalo ka ni nanay dahil sa sinabi ko. Nag-angato ng kilay. Nakita ko gusto mo kong pagtawanan kanina. Ang cute mo kasi, mister. Ayos lang sa'yo na tabi tayo dito sa kama, misis. Mag-asawa tayo, di ba? Alangan patulugin mo ko sa ibang kwarto. Pwede naman ako mahiga sa sahig. Hindi na, tabi na tayo. Alam ko naman gentleman ka. May tiwala ako sa'yo. Anya at nagawa pang kindatan to. Pumalatak si Rigel. Parang ako yatang walang tiwala sa sarili ko ah. Ano yun, mister? Anya dahil pabulong ang huling sinabi nito. Sabi ko, sige po kung anong gusto mo, misis. Masusunod. Sagot nito na ikinatawa niya. Ilang oras ang nakalipas
Bumaba sila para maghapunan kasama ang pamilya nito. Sabi ni Rigel, paborito mong ulam ang kare-kare kaya nagluto ako anak. Wika ng ina ni Rigel sa kanya. Salamat po. Kain ka ng marami, misis. Masarap magluto si nanay. Masuyong wika ni Rigel. Ipinaglagay siya nito ng pagkain sa plato niya. Kung maasikaso ito sa kanya noong nasa Maynila sila, lalo pa yung dumoble ngayong nasa harap sila ng pamilya nito. Thank you, mister. Ikaw din, kumain ka na. Huwag mo ko masyadong asikasuhin. Kaya ko ang sarili ko. Wala naman pong masama kung pagsilbihan kita. Anito at pinisil ang tungki ng ilong niya. Nang ibaling niya ang tingin sa pamilya ni Rigel ay napansin niyang nakatingin ang mga ito sa kanila. Kuya, dahan-dahan naman. Baka langgamin kayo, madamay pa kami. Biro ni Rika sa kapatid. Hayaan mo ng kuya mo, Rika. Saway ng ginang sa bunsong anak. Namula ang mukha ni Denise habang si Rigel ay ngumisilang sa kapatid. Pagkatapos maghapunan ay tumulong siya sa pagliligpit ng hapag habang si Rigel ay nagtungo sa sala kasama ang ama nito. Salamat sa pagmamahal mo sa anak ko, Denise. Wika sa kanya ni Nanay Rina. Tumulong siya rito sa paghuhugas ng pinggan. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo, Nay, sa pagtanggap niyo sa akin. Anya rito. Ngumiti ito. Akala ko hindi na mag-aasawa tong panganay ko. Wala kasing pinapakilalang babae sa amin. Nag-alala tuloy ako na tatanda siyang mag-isa na puro trabaho lang ang inaatupag. Hindi ko naman alam na may hinihintay lang pala siya. Wika ng ginang. Yang si Rigel, napakabuti niyang anak. Siya ang nag-ahon sa amin sa hirap. Dahil sa kanya, lumaki ang lupa namin dito sa probinsya. Dahil sa kanya, nakapag-aral sa magandang eskwelahan ng kapatid niya. Sigurado ako na magiging mabuting asawa siya sa'yo. Ngumiti siya. Alam ko po yun, Nay. Noon pa man mabuting lalaki na talaga si Rigel. Ngayong sa papel pa lang ang kasal nila ay wala na siyang masabi sa pag-aalaga ng asawa. Paano pa kaya kung totoo na ang pagsasama nila? Kung mamahalin siya ni Rigel, pakiramdam niya ay wala na siyang mahihiling pa sa buhay. Ang hiling ko lang, Denise, sana ay mahalin mo at alagaan ng anak ko. Anang ginang. Huwag po kayo mag-alala, aalagaan ko po si Rigel. Mahal ko ang anak niyo at pasasayahin ko po siya. Nang sandaling yun ay nakabuo siya ng desisyon. Kung sakaling pagpapanggap man ang pinapakita sa kanya ni Rigel, gagawa siya ng paraan para mahalin siya nito ng totoo. Ayaw na niyang pakawalan pa si Rigel. Salamat, anak. Sabay silang lumabas ng ginang sa kusina. Naabutan nila si Rigel at ang ama nito na umiinom sa sala habang nagkukwentuhan. Bago siya maupo sa tabi ng asawa ay tinawag siya ni Rika na naglalakad pababa sa hagdan. Ate, tingnan mo tong mga lumang picture ni Kuya. Ani Rika at ipinakita sa kanya ang hawak na photo album. Rika! Saway ni Rigel sa kapatid. Ano kuya? Akala ko ba magkakilala na kayo ni Ate Denise ng high school? Ay di nakita ka na ni ate nung payatot ka? Ano bang kinakatakot mo? Natawang ani Rika sa kapatid. Natawa si Denise at bumaling sa asawa. Oo nga naman, saka gwapo ka naman nun kahit payat ka pa, mister. Gwapo si kuya ng payatot di siya? Ate, malabo ata yung mata mo nun. Palatak ni Rika na muli niyang ikinatawa. Masaya nilang tiningnan ang photo album habang si Rigel ay nakasimangot sa tabi niya. Pasado 10:00 nang umakyat silang dalawa sa silid nito. Anong ginawa mo at naging ganyan ang katawan mo, mister? Naging suki ka ng gym? Curious na tanong niya sa asawa. Magkaharap silang nakahiga sa kama. Nabanat siguro sa trabaho. Nung nagpunta ako sa US, puro part-time job ako habang nag-aaral. Madalas din ako mag-jogging dun. Nung nakagraduate ako at nagkaroon ng regular na trabaho, saka pa lang ako naging regular sa gym. Bago pa siya makapagpigil ay hinawakan na niya ang braso nito. Kung di kita kilala noon, hindi ko isipin na para kang kawayan dati. Pero alam mo, nakakamiss din yung ganong itsura mo Natawa ito. I don't think papayag ka magpakasal sa akin kung payatot pa rin ako. Grabe ka, hindi naman ako sa panlabas na anyo tumitingin no. Saka gwapo ka pa rin naman yun kahit kulang sa laman. Bolera ng misis ko. Totoo po kasi. Ngumisi ito. Sige na po. Come on, matulog na tayo. Maaga pa tayong papasyal bukas. Good night, mister. Good night, misis. Hinawakan nito ang mukha niya at kinintalan siya ng halik sa noo. Nakangiting ipinikit niya ang mga mata at nagpahilya sa antok. Kinabukasan,
Wala na si Rigel sa tabi niya nang magising siya. Pagbangon niya sa kama ay bumukas ang pinto ng banyo at iniluwa si Rigel. Nakatapis ng tuwalya ang asawa at hantad ang matipunong pang-itaas. Nanduyo ang lalamunan niya at tila inatake siya ng gutom. "Good morning, mister. Hindi mo ako ginising." "Ang sarap kasi ng tulog mo." Tumikim ito at itinakip ang tuwalyang ipinamumuna sa buhok sa hubad na katawan. "Oh, bakit mo tinakpan ang abs mo, mister? Binibilang ko pa eh." "Huwag kang manuksaw, misis. Nasa ibaba lang si nanay. Baka mapalo tayo sa puwet." Napangisi siya nang mapansin ang namulang leeg nito. "Mag-asawa naman na tayo ah. Hindi na magagalit si nanay niyan." Iiling-iling nang umiti si Rigel. "Pilya pala ang misis ko." Natawa siya. Akma siyang sasagot nang may kumatok sa pinto ng silid. Nang buksan niya yon ay iniluwa si Rika. "Good morning, Ate Denise. Inutusan ako ni nanay na akyatin kayo para ipaalala ang almusal." "Sige, susunod na kami, Rika. Salamat." Sagot niya. Pag-alis ng babae ay dumiretso siya sa banyo para maligo. Sabay silang bumaba ng asawa para mag-almusal. Pagkatapos mag-almusal, nagpunta sila sa farm ng pamilya ni Rigel. 15 minuto ang layo niyon sa bahay ng mga to. Iba't ibang prutas ang nakatanim sa farm, tulad ng langka, marang, mangosteen at suga. "Ang laki pala nitong farm niyo, Rigel. Ang daming puno." Namamanghang wika niya. "Masarap yung suha namin dito, misis. Pang-export ang quality." Pumitas ito ng sariwang suha. Binuksan nito yon at pinatikim sa kanya. "Ang tamis nga, ang sarap." Anya sa asawa. "Gusto mo pa?" "Pahingi pa, mister." Nakangiting sinubuan siya nitong muli. Sa pagkakataong yon, nang nguyain niya ang prutas sa bibig ay may tumulong kata sa labi niya. Bago pa niya mapunasan yon ay naramdaman niya ang daliri ni Rigel sa baba niya. Kasunod niyon ay bumaba ang mga labi nito sa kanya. Kusa siyang napapikit at tinugon ng halik nito. "I'm sorry, misis. Hindi ako nakapagpigil." Anito nang pakawalan ng mga labi niya. "Okay lang. Gusto ko rin. Masarap yung lips mo." "Mas masarap pa sa pomelo?" Kinagat ni Denise ang ibabang labi at pigil ng umiti. "Teka, hindi ako sure. Pwede pa try pa ng labi mo para ma-assess ko?" Natawa ito bago muli ay sinakop ang labi niya. Sa pagkakataong yun ay mas matagal at masuyo ang pag-angkin nito sa mga labi niya. "Mas masarap ang lips mo," deklara niya na maghiwalay sila. "Sigurado kang wala kang experience, mister? Bakit ang galing mo humalik? San ka natuto?" "Instinct lang." Nakangising sagot nito. Nakangusong nag-angat si Denise ng kilay. "Instinct? Baka naman mahilig kang manood ng movies na maraming kissing scene. O kaya, porn." Natawa ito at pinisil ang tungki ng ilong niya. "Ito talagang misis ko kung ano-anong naiisip." "Asus, ba't namumula ang leeg mo? Guilty, mister?" Patuloy na tukso niya. "Shh, kumain ka lang, misis." Anito't sinubuan siyang muli. Nakangising tinanggap niya yon. Pagdating ng tanghali, nagpunta sila sa syudad. Dinala siya ni Rigel sa sikat na pasyalan tulad ng Philippine Eagle Center at Crocodile Park. "Nasaan yung sikat na buwaya dito? Si Lolong?" Tanong niya sa mister. Magkahawak ang kamay nilang namamasyal sa Crocodile Park. "Misis, I'm sorry to tell you pero matagal nang patay si Lolong." "Ha? Seryoso, mister?" Natatawang pinisil nito ang pisngi niya. "Yes po, huli ka na sa balita." Lumabi siya. "Bakit ba panay ang pisil mo sa akin?" "Ang cute mo po kasi, nagigigil ako." "Maganda kaya ako at sexy, hindi cute." "Maganda ka at sexy, pero cute ka rin, misis." Nagwala ang puso niya. "Sus, bolero ng macho kong asawa?" Sagot niya at nakangiting inihilig ang ulo sa matipunong braso nito. Bumaling naman sa kanya ang asawa at pinatakan ng halik ang sentido niya na lalong nagpawala sa dibdib niya. Pagdating ng gabi, naglibot sila sa sikat na Rojas City Night Market. Kumain sila ng iba't ibang pagkaing ibinibenta roon. Hating gabi na sila nakauwi sa bahay ng magulang ni Rigel. "Ginabi kayo ng uwi," komento ni Nanay Rina na naabutan nilang gising pa. "Ito po kasing asawa ko, balak yatang ubusin ng pagkain sa night market." Ani Rigel sa ina. "Mister naman, pinagmukha mo kung matako sa harap ni nanay." Nakalabing wika niya sa asawa. Natawa si Rigel. "Baka naman naglilihin na ang asawa mo, Rigel. Hindi pa ba?" Nakangiting tanong ng ginang. Muntik na siyang masamid sa sariling laway.
Ay, hindi pa po, Nay. Hindi po sharpshooter tong anak niyo eh. Nakangising gumaling siya kay Rigel na namula ang leeg. Ayos lang naman yon. Mas mabuting enjoyin niyo muna ang isa't isa. Tutal ay nagpakasal kayo agad. Anang ginang. Opo, Nay. Gusto ko rin munang si Denise ang baby ko. I-spoil ko muna siya bago kami gumawa ng baby. Sagot ni Rigel. Sa pagkakataong yun ay siya naman ang namula. O siya, sige. Magpahinga na kayo at siguradong pagod kayo. Ako rin ay magpapahinga na at maaga kami ng tatay niyo sa farm bukas. Pagkatapos nilang mag-goodnight kay Nanay Rina ay umakyat sila sa silid ni Rigel. Saan mo ako sunod na ipapasyal? Tanong niya kay Rigel habang nagpapaantok sila. Hindi ka halatang excited, Mrs. ha? Ang ganda kasi dito sa Davao, saka hindi ako madalas makapasyal nitong mga nakaraang taon. Naging busy ako sa trabaho. Pumungay ang mga mata nito. Lilibutin natin ang Davao bago tayo bumalik ng Maynila, Mrs. At pagbalik natin sa Manila, lagi tayong mamamasyal kapag libre tayong pareho. Pupuntahan nating dalawa yung mga gusto mong puntahan, okay? Tila may mainit na humaplo sa puso ni Denise. Nag-init rin ang sulok ng mata niya. Okay, thank you, Rigel. You're always welcome, Mrs. ko. Masuyong sagot nito. Tulad ng ipinangako ni Rigel, sa sumunod na mga araw ay nilibot nila ang Davao. Nagpunta rin sila sa beach bago sila bumalik ng Maynila. Dalasan niyo ang pag-uwi dito sa Davao. Bilin sa kanila ng ina ni Rigel nang magpaalam sila sa pamilya nito. Opo, Nay. Anya sa ginang. Rigel, anak, alagaan mo tong asawa mo ha. Huwag puro trabaho at baka magkulang ka sa asawa mo. Hinigpitan ni Rigel ang hawak sa baywang niya. Nay, simula nang ikasal kami, si Denise na po ang priority ko. Mabuti naman. Denise, anak, tumawag ka lang kapag pinaiyakan nitong anak ko. Pupunta ako sa Maynila at papaluin ko yan. Sige po, Nay. Natatawang sagot niya. Ang bait ng pamilya mo. Wika niya kay Rigel habang nasa eroplano sila. Bigla ako na-miss ni Mommy at Daddy. Dalawin natin ang parents mo pag-uwi natin. Ipakilala mo ko. Tumango siya rito. Thank you, Rigel. Pakiramdam ko nagkaroon ako ng bagong pamilya dahil sa pamilya mo. Pakiramdam ko hindi na ako mag-isa. You will always have a family in me, Mrs. Simula ngayon, kasama mo na ako sa lahat ng bagay. Masuyong wika nito. Pagbalik nila ng Maynila, binisita nila ang puntod ng mga magulang ni Denise. Ang dami naman ito. Mukhang pupurgahin mo ako sa Durian Sweets, ha? Wika ni Carla nang puntahan siya ng kaibigan para kunin ang mga pasalubong nito. Ang dami kasing binili ni Rigel, Carla. Salamat. Lalo kang gumanda, ha? Nahiyang ka sa Davao. Ang ganda kasi doon, ang bait pa ng pamilya ni Rigel. O mga tangkilay nito. Hindi ka pa nadiligan ng asawa mo sa Davao? Namula ang mukha niya. Ano ka ba? Hindi ko pa sinasabi sa kanya na mahal ko siya. Kailan mo sasabihin? Naghahanap ako ng tiyempo. Saka okay naman kami eh. Lalo pa siyang naging sweet sa akin. Alam mo yun, pakiramdam ko nga, alam na niya yung feelings ko. At ramdam ko rin talaga na pareho kami ng nararamdaman. Ano ka ba? Hindi pwedeng nagpapakiramdaman lang kayo ng asawa mo. Dapat malinaw kayo sa isa't isa. Tumango siya sa kaibigan. Tama ka. One of these days, kakausapin ko na si Rigel. Sa sumunod na araw ay masayang-masaya si Denise sa piling ni Rigel. Araw ng Biyernes, nagpunta sila sa mall para bumili ng gown na isusuot niya sa pupuntahan nilang party. Ayon sa asawa, anniversary ng kumpanyang pinagtatrabahuhan at isasama siya nito. Naglalakad sila at naghahanap ng makakainan sa mall nang makasalubong nilang isang dating katrabaho niya sa club. Denise! Bati sa kanya ni Mia. Mia! Anya sa babae. Nakangiting bumaling to kay Rigel. Sino tong gwapong kasama mo? Boyfriend mo? Asawa ako ni Denise. Pakilala ni Rigel sa babae. Namilog ang mga mata ni Mia. Ang swerte mo naman, Denise. Ang gwapo ng asawa mo. Anito at bumaling kay Rigel. Naging customer ka ba namin, mister? Umiling si Rigel. Matagal na kami magkaibigan ni Denise at ako ang maswerte dito sa asawa ko. Napangiti siya sa sinabi ng mister. Sige, Denise, mauna na ako. Oo nga pala, ang dami naghahanap sa'yo sa club, lalo na yung si Mr. Chua. Ani Mia bago sila nilagpasan. Bumaling sa kanya si Rigel pag alis ni Mia. Marami naghahanap sa'yo sa club? Sa halip na mahiya ay pinili na lang niyang magbiro.
Magaling kasi ako magsayaw. Napunood mo ako, di ba? Yeah, magaling ka nga. Hindi ako nagkataka kung bakit marami naghahanap sa'yo. Pero pasensya sila. Hindi ka na nila makikitang sumayaw ulit. Oo nga, ikaw na lang ang pwedeng makakita. Ngiti niya sa asawa. Ako? Siyempre, asawa kita. Kung ibang tao na sayawan ko, ikaw pa kaya ang hindi? Lumunok to. Hindi mo naman kailangan gawin kung hindi ka komportable, misis. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto. Paos ang boses na sagot nito. Sige, sa birthday mo bibigyan kita ng lap dance, mister. Anya at kinindatan to. Lalo siyang napangiti nang makitang namula ang leeg ng asawa. Kinabukasan, 6:00 ng hapon ay umalis sila ni Rigel sa kondo nito para dumalo sa anniversary party ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang asawa ni Denise. Pagdating nila sa hotel kung saan naganap ang pagtitipon, ay napahigpit ang kapit niya sa kamay ni Rigel. Kinakabahan ka? Tanong nito. Medyo. College pa ako nung huli ako naka-attend ng ganitong party. Masuyong umiti si Rigel. Huwag kang kabahan, nandito naman ako eh. Hindi kita pababayaan. Ngumiti siya sa asawa. Bago matapos ang gabing yon, pag-uwi nila, aaminin niya na sa mister ang nararamdaman. Pagpasok sa bulwagan ay agad silang nilapitan at binati ng mga tao na naroon. Napagtunto niyang kilala ang asawa niya sa kumpanya. Lalo siyang naging proud kay Rigel. Rigel! Isang babae ang lumapit dito. Maganda to at halatang elegante sa suot na gown. Sarina! Bati ni Rigel sa babae. You have a date with you. Anito at bumaling sa kanya. This is Denise, my wife. Denise, si Sarina, anak ng presidente ng kumpanya. Pakilala ni Rigel. Ngumiti siya sa babae, subalit hindi siya nito pinansin at ibinalik lamang ang tingin kay Rigel. Wife? You really got married? Yes. I'm sorry I didn't send an invite. Biglaan kasi ang kasal namin ng asawa ko. Sa gitna na pag-uusap ni Rigel at ng babae, ay isang lalaki ang lumapit sa kanila. Rigel, our golden boy is here. Ngumiti si Rigel sa bagong dating. Trent, I'd like you to meet my wife, Denise. Mrs., this is Trent. Isa sa investors ng kumpanya at pinsan ni Sarina. Oh, nice to meet you, Denise. Magiliw na bati sa kanya ng Ginoo. Gumanti siya ng bati sa kaharap. Teka, you look familiar. Nagkita na ba tayo before? Tanong ni Trent, nakatitig sa mukha niya. Oh wait, I remember your face. Ikaw si Delilah, yung dancer sa Club X. Namutla ang mukha niya sa sinabi ng lalaki, lalo na nang makita niya ang pamimilog na mga mata ng katabi nitong si Sarina. Ikaw yun, di ba? O kamukha mo lang? Ani pa ni Trent. Bago pa siya makasagot ay naunahan na siya ni Rigel. Yeah, dating dancer sa club si Denise. But she's not working there anymore. May problema ka ba sa bagay na yun, Trent? Oh, of course not, pare. Nagtaka lang ako dahil pamilyar siya sa akin. Apologetic na umiti sa kanya si Trent. I'm sorry if you feel offended, Denise. I apologize. Tipid siyang umiti sa lalaki. No, okay lang naman. Gumanti ito ng ngiti at inilahad ang kamay. Nice to meet you again, Denise. Maliit ang ngiting tinanggap niya yon. Pagkatapos silang talikuran ni Trent, kasama ang pinsan nito, bumalik sa kanya ang asawa. Are you okay, Mrs.? Oo naman. Bumuntong hininga to. You're not, baby. Come on, let's get some air. Dinala siya nito sa balkonahin ng hotel. Walang ibang tao roon bukod sa kanila ng asawa. I'm sorry, Rigel. Mahinang baling niya sa asawa. Hindi ko alam na may makakakilala sa akin dito. Nakakahiya sa'yo. Ano na lang ang iisipin nila? Executive ka ng kumpanya tapos nag-asawa ka ng babaeng naging dancer sa club. Umiling to at sinapo ang mukha niya. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ano naman ngayon kung malaman nila ang dating trabaho mo? Ikaw ang nagsabi. Walang masama sa naging trabaho mo. Wala akong pakialam kung naging dancer ka sa club, Denise. Working in a club doesn't make you less of a person. Don't think little of yourself, okay? Ngumiti siya sa kabila ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Kahit magkaiba na sila ng estado ni Rigel, kahit ito na ang nasa itaas, ni minsan ay hindi nito pinaramdam sa kanya ang pagkakaiba nila. Salamat, Rigel. Masuyo nitong hinaplos ang pisngi niya. Cheer up, Mrs. Tipid siyang umiti. Baka hinahanap ka na sa loob. Ang dami yatang gustong kumausap sa'yo.
Lalo na yung anak ng presidente na si Sarina. Halatadong may gusto sa'yo. Ayokong makipag-usap sa kanya, misis. Mas gusto ko dito kasama ka. Nakangusong nagangat siya ng kilay. Matagal na kayong magkakilala? Naging magkaklase kami sa graduate school sa US. Medyo matagal na pala. Hindi mo ba siya nagustuhan? Ang ganda niya ah. Umiling to. Mas maganda ka pa rin. Ang bolero? Totoo, walang tatalo sa ganda ng asawa ko. Pabiro siyang umirap. Oo na, sige na. Bumalik ka muna sa loob at makipag-usap ka doon. Babalik lang ako sa loob kapag kasama ka. Parang gusto ko muna dito, Rigel. Malamig ang hangin. Then we'll stay here. O kung gusto mo, umuwi na tayo. Bumaba ang kamay nito sa palad niya. Wala pa tayong 1 oras dito. Okay lang yun. Ang importante, nagpakita ako. Sayang yung ayos natin. Pinaglaruan nito ang kamay niya. Let's just go somewhere else. Pwede naman tayong mamasyal na ganito ang suot. Just wait for me here, okay? Magpapaalam lang ako. Ngumiti si Denise at tumango sa asawa. Bumalik si Rigel sa loob at naiwan siyang mag-isa. Ilang minuto ang nakalipas ay narinig niya ang tunog ng takong. Natigilan siya nang makita si Sarina. Wala dito si Rigel, nasa loob. Anya sa babae. I know, ikaw ang gusto kong makausap. Ako? Bakit? Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ni Rigel at pinakasalan niya ang babaeng katulad mo. You're a dancer in a club, a filthy woman, and yet he chose you over me. Bigla ay nanliit si Denise sa sinabi ng kaharap. Subalit naalala niya ang sinabi ni Rigel na wala siyang dapat ikahiya sa sarili niya. Kaya taas noong hinarap niya ang babae. Hindi ba ako kilala, miss? Wala kang karapatang husgahan ako dahil lang sa dati kong trabaho. Oo, dati akong dancer sa club, pero hindi ko kinakahiya yun. Dahil ginawa ko yun para suportahan ng pamilya ko. At kung tatanungin mo kung anong nagustuhan sa akin ni Rigel, hindi ko rin alam. Pero sigurado ako na kahit mas mayaman ka, mas may class ako sa'yo. Dahil kahit kailan, hindi ako nang maliit at nang husga ng ibang tao. Napaawang ang mga labi ng babae. Pagkatapos ay mapait tong ngumiti. I'm sorry. Hindi ko lang matanggap na ang babaeng tulad mo ang pinakasalan niya. I've known Rigel for years. He's brilliant. He's good-looking. He's perfect. And I feel like he doesn't deserve a woman like you. Walang perpektong tao sa mundo, Sarina. I'm far from being perfect. At wala kang karapatan na isipin o sabihin na hindi ko deserve si Denise. Biglang singit ni Rigel na hindi nila namalayan ng pagdating. Ako lang ang makakapagsabi kung sino ang babaeng nararapat sa akin. At si Denise yun. Pagpapatuloy ng lalaki. Nagpunta sa tabi niya ang asawa. Sumuyo ang mga mata nito nang bumaling sa kanya. Are you okay, baby? Tumango siya. Ngumiti ito at bumaling sa babaeng kaharap nila na tila maiiyak na sa kinatatayuan. I'm sorry, Sarina. Alam ko nararamdaman mo sa akin. Pero nilinaw ka na sa'yo noon pa. Hindi ko masusuklian ang nararamdaman mo. Noon pa man, si Denise na ang babaeng mahal ko. I've been in love with her since high school. She's my first love, my only true love, and my last love. Siya lang ang nag-iisang babae para sa akin. Siya ang naging inspirasyon ko para magsikap at maging matagumpay sa buhay. Siya rin ang katuparan ng pangarap ko. I love everything about her, including her past. Wala akong pakialam kung dating dancer siya sa club o anumang trabaho niya dati. That doesn't change my love for her. In fact, lalo ko pa siyang minahal dahil nanatili siyang matatag sa kabila ng pinagdaanan niya. Tumango si Sarina. I'm sorry, Rigel. Hindi ka dapat sa akin humingi ng tawad. Sa asawa ko, siya ang ininsulto mo. Naiiyak na bumaling sa kanya ang babae. I'm sorry, Denise. I didn't mean to insult you. Pasensya na. Tumango siya rito. Tinalikuran sila ni Sarina. Kasabay niyon ay bumagsak ang mga luha ni Denise. Denise, baby, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Rigel. Naiyak ako sa sinabi mo. Sinalubong niya mga mata nito. Please sabihin mo sa akin na totoo ang lahat ng yon. Na mahal mo ako, Rigel. Na matagal mo na akong mahal. Pumungay ang mga mata nito. Totoo lahat ng sinabi ko. Mahal kita noon pa. Nung payatot pa ako. Nung pakiramdam ko, hindi pa ako bagay sa'yo. Mahal na kita noon pa, Denise. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo? Liligawan kita pag nagkita tayo ulit. Totoong gagawin ko yun. Pero ang tagal ko bago nagpakita sa'yo.
Kasi kinailangan kong magpunta sa Amerika. Gusto ko pagharap ko sa'yo, may pagmamalaki na ako. Hindi mo naman ako niligawan. Nakalabing wika niya. Hinaplos nito ang pisngi niya. I'm sorry, baby. I wanted to be with you immediately, kaya inalok kita na maging temporary wife ko. Ginamit ko yung utang mo sa akin para mapalapit sa'yo. Para maging asawa agad kita. Pero manliligaw pa rin ako. Araw-araw kitang liligawan. Binalot ng kilig ang puso niya. So, kaya wala kang naging girlfriend dahil sa akin? Ano pa bang dahilan? Paano ako tatanggap ng ibang babae kung pag-aari mo na ang puso ko? Ikaw lang ang nandito, Denise. 12 taon na. Anong 12 taon? 10 years pa lang nung naghiwalay tayo Ngumiti ito. Second year high school pa lang ako, mahal na kita. Bago mo pa ako makilala. Nung una kitang nakita sa campus, tinamaan na ako sa'yo. Talaga? Oo, lalo pang lumalim ang nararamdaman ko nung pinagtanggol mo ako. Masuyo nitong hinawakan ng kamay niya. How about you, Denise? Mahal mo rin ba ako? Masuyo ang ngiting ibinigay niya sa lalaki. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo talaga papayag ako na magpakasal sa'yo kung wala akong nararamdaman? Kahit malaki ang utang ko sa'yo, hindi ko gagawin yun, no? Hindi ako nagpapahawak sa mga customer sa club. Ikaw lang ang lalaking hinayaan kong makalapit sa akin. Humawak sa akin. Humalik sa akin. Kasi mahal kita. Lumunok siya. Ikaw din ang dahilan kung bakit wala akong naging boyfriend. Kahit wala akong pinanghahawakan, umaasa ako na magkikita tayo ulit. You are my first love too, Rigel. Gusto mo na ako nun? Kahit payatot at lampa ako? Hindi makapaniwalang tanong nito. Oo nga po, malambing na sagot niya. Napuno ng kislap ang mga mata nito. I love you so much, Denise. Thank you for loving me back. Thank you for saving me back then. Thank you for waiting for me. And I love you so, Rigel. Salamat dahil bumalik ka. Thank you for saving me this time. Be my wife for real, Denise. Pangako, aalagaan kita. Mamahalin kita. Magiging mabuting asawa ako sa iyo at ama sa mga magiging anak natin. Masuyong ikinawit niya ang braso sa batok ng asawa. Sa'yo na ako, Rigel, mula ng araw na magpakasal ako sa'yo. Matamis na ngumiti sila sa isa't isa bago nagsalo sa isang marubdob na halik. Nang gabing yun, pag-uwi nila sa kondo ay isinuko ni Denise ang sarili sa asawa sa unang pagkakataon. 3 buwan nang nakalipas, umuwi sila ni Rigel sa Davao para sa kasal nila sa simbahan. Sa unang gabi ng kasal nila, hinandugan niya ng dance performance ang pinakamamahal na asawa. 1 taon ng kasal sina Denise at Rigel nang mabuntis ang babae sa unang anak nila. Kalaunan ay malusog na naisilang sa mundo ang panganay na anak nila ni Rigel. Sa loob ng pagsasama nilang mag-asawa ay biniyayaan sila ng 3 anak. At sa kabila ng lahat, ang magkaibang mundong pinagmulan, ang 10 taong paghihintay, at ang utang na naging daan pabalik sa isa't isa, natagpuan ni Denise at Rigel ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nasusukat sa yaman, estado o nakaraan, kundi sa tibay ng pangako at paninindigan. Mula sa pagiging magkaibigan hanggang sa pagiging mag-asawa, isang bagay ang napatunayan nila. Kapag ang pagmamahal ay totoo, laging may paraan ng tadhana para pagtagpuin muli ang 2 pusong itinadhana. Sa huli, ang kwento nila ay paalala na walang mali sa magmahal, sa maghintay, at sa muling maniwala. Dahil minsan, ang akala mong katapusan ay siya palang simula ng isang panghabang buhay. Ito ang walang hanggang simula ni Denise at Rigel. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.